Magandang araw po sa inyo. Ngayon, pag-aaralan natin ang reverse subnetting, supernetting, at wildcard mask. Ang una ay kung paano mag-solve ng classless IP address gamit ang reverse subnetting. Ano nga ba ang reverse subnetting? It is the process of stealing bits from the host part of an IP address in order to divide the larger network into smaller subnetworks called subnets. Para pasimplihin, ang reverse subnetting ay simply finding the original network range gamit ang given IP address. Ano nga ba ang purpose nito? First is efficient use. It is efficient use of all subnet hosts. Second is to find the network and broadcast address. And third is to resolve problems and issues within a computer network. Ito ang ating steps in reverse subnetting. First, get new subnet mask, get the increment, and get the range. Mas maiintindihan natin ito through examples. First example, what usable host range is the IP address 212.14.15.56 with a subnet mask of 255.255.255.240 a part of. Ang given IP address ay Class C IP address. So, ang hinahanap dito ay ang range kung saan nanggaling ang IP address na ito. So una, tignan muna natin ang ating subnet mask at ilagay ang equivalent new subnet mask nito, which is /28. Sunod naman ay ang increment. Ilang 8 ba meron sa 28? Tatlo. Kasi 8 times 3 is 24. So meron pang 4 remaining bits at yun ang equivalent na increment na 16. Sunod naman ay ang range. Mag-i-increment tayo sa octet kung saan huminto sa ating new subnet mask, which is a 4th octet. So mag-i-increment tayo dyan ng 16. Titigil lang tayo kapag nakita natin na mas malaki na ang ating increment sa 4th octet ng ating IP address. So hindi pa mas malaki ang 16 sa 56. Mag-i-increment pa tayo ng 16. Tuloy-tuloy lang hanggang sa mas malaki na ito. So, ang 64 ay mas malaki sa 56. Titigil na tayo dyan. Gagamitin natin ang subnet range na ito. Hindi yan yung hinahanap natin. Ang tawag dyan ay subnet range. Hindi pwede ito gamitin as usable host. Ang pwede gamitin ay yung nasa gitna nila. Pero bago yon, ang tawag dito ay network address. At ito naman ay broadcast address. Ang nasa gitna nila ang hinahanap natin na usable host range, which is 212.14.15.49 to 212.14.15.62. Next problem. How many subnets and host per subnet can you get from the network 191.200.100.1/22? Ang given IP address na ito ay Class B IP address. At ang /22 ay ang kanyang new subnet mask. So para makuha natin ang actual network, gagamit lang tayo ng formula, which is 2 raised to new subnet mask minus original subnet mask. Ito yon. Ang /22 ang ating new subnet mask at ang /16 ang ating original subnet mask. Perform lang natin. 22 minus 16 equals 6. 2 raised to 6 equal to 64 networks. Ang isa pang hinahanap ay ang usable host at gagamit din tayo ng formula. 2 raised to 32 minus new subnet mask minus 2. Ayan. Ito yung 2 raised to 32 minus yung ating new subnet mask na 22
minus 2. Perform lang natin. 32 minus 22 equals 10. 2 raised to 10 minus 2 equals 1024 minus 2. So, meron tayong 1022 usable host. Sunod naman is a scenario problem. Hindi makakonect si PC0 sa server, pero ang PC1 ay nakaka-ping reply. Assuming na magkakapareha sila ng gateway address, ang una natin gagawin ay ilagay ang ating new subnet mask. Makikita naman natin yun sa problem. Ang ating new subnet mask ay /28. Ilalagay natin ang long form nito na subnet mask na 255.255.255.240. Sunod ay ang increment. Ganun lang ulit. Ilang 8 meron sa 28? 3 at ang 4 remaining bits ay 16. Sunod ay ang range. Mag-increment ulit tayo sa octet, sa 4th octet kung saan huminto. So mag-increment tayo dyan ng 16. Mag-increment ulit tayo ng 16. Oops. Mas malaki na ang 32 sa 4th octet ng IP address ng PC0. Pero tuloy pa tayo kasi hindi pa natin nalalagpasan yung sa PC1. 48. Diyan na tayo hinto. Kasi mas malaki na yung 48 sa 33, which is 4th octet ng IP address ng PC1. Lalagay lang natin yung subnet range. So makikita natin na hindi pala magka-network ang PC0 at PC1. Kasi ang subnet range na ito ay para lang sa kanya. Pero ang subnet range ng PC1, yan. Magkaka-network ang PC1, router, at ang server. Sunod na topic ay ang supernetting. Ano nga ba ang supernetting? Supernetting is the opposite of subnetting. Supernetting is mainly used in route summarization, where routes to multiple networks with similar network prefixes are combined into a single routing entry, with the routing entry pointing to a super network encompassing all the networks. So, para mas simple, ang supernetting ay para sa network configuration. Kasi, ang mga router natin ay nag-a-advise ng network sa kapitbahay nila. So, imbis na makita nila na 150 networks or more, isu-supernet na lang ito into one network. Ang purpose nito is to reduce the size and it saves memory. Ito ang steps in supernetting. First, count the number of networks IP addresses to be summarized. Then, alamin natin what is the increment that is nearest to or equal to the number of networks IP to be summarized. Third is get the summary range. Fourth is get the lower and the upper limit para malaman natin ang new subnet mask. And last is get the summary address. Mas maiintindihan natin ito through example. So first example, 10.64.0.0/24 minus 10.95.0.0/24. So sa first step, tignan natin anong octet ang magkaiba sa kanila. Ito. So isa-subtract lang natin yung larger minus yung smaller. Mas mag-add tayo ng 1 para malaman natin yung number of networks. Parang ganito. 95 minus 64 plus 1 equals sa 32 networks. At yun na rin ang ating increment. Tandaan nyo yan dahil gagamitin natin yan sa ibang step mamaya. Next step is get summary range. So mag-i-increment lang tayo dun sa octet kung saan magkaiba sila ng 32. At titigil tayo kapag nakita natin yung dalawang IP address natin na given, which is yan. Next step naman ay yung lower and upper limit para makuha natin ang new subnet mask. Ito yung lower limit natin at upper limit.
Para makuha ang subnet mask, i-add lang natin. Pero may condition. Yung magkaparehas na octet ay 8 at ang magkaiba naman ay iiwan natin blanco. At ibababa lang natin yung mga 0. So ano ang ilalagay natin dun sa blanco na yon? Naaalala nyo ba yung increment natin kanina? Na 32. Magbibilang lang tayo mula sa kaliwa papunta sa kanan. So yung 32 ay pang 3. At yun ang i-add natin doon. Magiging 8 plus 3 plus 0 plus 0. At yun ang ating new subnet mask na /11. Last step ay ang summary address. Ilalagay lang natin ang ating lower limit, ang ating new subnet mask, at yun na ang ating summary address. Another problem. Ito naman ay class B IP address. 191.200.48.0/24 minus 191.200.63.0/24. Ganun lang ulit. Titignan lang natin kung anong octet yung magkaiba sa kanila. Sa-subtract, tapos mag-add ng 1 para malaman yung number of networks. 16. Bali yun na rin ang increment natin. Nagagamitin natin ulit mamaya sa ibang step. Next is yung summary range. Mag-increment lang tayo dun sa octet na magkaiba sila. Tapos titigil pag nakita na natin yung ating given na IP address. At yun ang ating magiging lower and upper limit. Tapos, ganun lang ulit, i-add natin. Yung magkakaparehas na octet is 8. Tapos yung magkaiba, iwan natin blanco. Tapos ibababa yung 0. Tapos, ano yung increment natin kanina? Ang increment natin kanina ay 16. At yun ay pang-4. So, yung 4 yung i-add natin sa 8 plus 8, which will become our new subnet mask na /20. Tapos, malalaman na natin ang ating summary address. Pagsasamahin lang natin ang ating lower limit at ang ating new subnet mask. At yun ang ating summary address. Last example para sa super netting. Ito naman ay class C IP address. 192.168.1.39/24 minus 192.168.1.32/24. So, ganun lang ulit. Titignan lang yung octet na magkaiba. Sa-subtract, mag-add ng 1 para malaman ang number of networks, which will be our increment. Ang gagamitin natin sa ibang step mamaya. Then, get the summary range. Mag-increment tayo sa octet na magkaiba sila gamit ang ating increment. At titigil pag nakita na natin ang ating given IP address. Malalaman natin dyan ang ating lower limit at upper limit. Tapos, yung magkakaparehas na octet, ibababa lang natin as 8. At yung magkaiba, iiwan blanco. At ilalagay yung increment natin kanina na 8, which is pang 5 sa table. At yun ang i-add natin. At ang ating magiging new subnet mask ay /29. Ilalagay lang natin ang ating lower limit at ang ating new subnet mask para makuha natin ang ating summary address. Pagsasamahin lang natin. Last topic ay ang wildcard mask. Ano nga ba ang wildcard mask? A wildcard mask is a mask of bits that indicates which parts of an IP address are available for examination. Ang wildcard mask ay kabaliktaran lang ng subnet mask. Kung ang subnet mask ay 255.255.255.0, ang ating wildcard mask naman ay 0.0.0.255. Ito ang step sa pagkuha ng wildcard mask. First, count the number of whole 8s. For the remainder, count where the value stops, then subtract 1. So, mas maiintindihan natin dyan pag nag-solve na tayo. First example is /29.
So, ilang 8 ba meron sa 29? Tatlo. So, 8 times 3 is 24. So, maglalagay lang tayo ng tatlong 0. At iiwan natin blanco yung isa. Ganyan. So, ilang 8 meron sa 29? Tatlo. 8 times 3, 24. Bale, merong 5 remaining bits. Ano ba yung pang 5 sa table? 8. Tapos, magma-minus 1 tayo doon. 8 minus 1 is 7. At yun na ang ating wildcard mass. Another example, /20. Ilang 8 meron sa 20? Dalawa. So, maglalagay tayo ng dalawang 0 at dalawang blanco. So, 8 times 2 is 16. Ilan ang kulang para maging 20? 4. Ano yung pang 4 sa table? 16. Magma-minus 1 lang tayo. Yun ang ilalagay natin. 15. At yung isa, automatic, 255 ilalagay natin. Palaging ganun. So, isang example pa. /10. Ilang 8 meron sa 10? Isa lang. So, maglalagay tayo ng isang 0 at tatlong blanco. So, ang 8. Bale, dalawa yung kulang para maging 10. Ano yung pangalawa sa table? 64. Magma-minus 1 lang tayo doon. Yun ang ilalagay natin. 0, 63 at dalawang 255. Dito na po nagtatapos ang ating video tutorial about reverse subnetting, supernetting at wildcard mass. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano. Yun lamang po. Thank you. God bless and stay safe.